kayo'y magugulat dahil sa kakaibang tema ng aking gagawing pagbablog ngayon. Ngunit ito ang katotohanan. Ako'y sadyang nalulungkot dahil sa mga kababayan nating OFW na naging biktima ng maling paniniwala at dahil lamang sa ginagawang pagbubuyo o pagsasalagay sa alanganin ng isang babaeng tatawagin natin half-baked American woman. Marahil kilala nyo itong vlogger na ito na nagmula sa Amerika. Akong magdadakdak, akala mo kung sino. Labis ako nalulungkot dahil ako na dating bilang OFW ay binigyan namin ng halaga ng mga kasama ko noon ang ibig sabihin ng OFW na Overseas Filipino Workers. Ngunit sa takbo ng mga pangyayari ngayon, ang OFW ay parang binalahura itong babaeng ito na hilaw na Amerikana. Ginawa niyang utu-utong Filipino workers. Di ba't masakit po sa ating mga Pilipino yon? Na nagtataka naman ako dahil sa ating mga kababayang Filipino workers doon, hindi ko nila lahat sila ay madaling natangay sa maling akala dahil lamang sa pagbubuyo ng isang babaeng yon na nakatalagang tutuusin. Napapanood ko ang kanyang mga vlogs na nakaupo lamang siya sa isang mesa, sa isang tapat ng computer at sinasabi niyang, mga kababayan, lumabas kayo at mag-ingay kayo. Ipaglaban nyo ang dapat nating ipaglaban na pagpapalaya doon sa ating dating Pangulo, sabi niya. At parang maibuwi agad sa Pilipinas, may balik siya dahil sa maling pagkaka-aresto, no, na hindi naman siya abogado, hindi naman siya otoridad para sabihin niya yon. Ngayon, ang nangyayari, itong mga Filipino workers naman na medyo natatangay, no, na bubuyo, naglalabasan naman, no, na hindi nila alam na nasa ibang bansa sila, na ang bawat bansa may kanya-kanyang batas yan. Mahigpit na pinagbabawal yan, yung mga ganyang pagbubuo ng mga rally-rally na yan. Tapos, yung babaeng yun na sinasabi nagbubuyo, yung Amerikanang hilaw, kuno. Kung tawagin ko half-baked American woman na masyadong maepal, buyo ng buyo na maglalumbas yung mga Pilipino sa mga workers doon sa at mag-ingay at ibulong na pauwi na kagad yung si dating Pangulo, no, na ngayon nakapiit doon sa Hague sa may Netherlands, na samantalang siya, pag meron siyang nababalitaan o may nakakarating sa kanyang issue na siya ay nalalapit ng hulihin ng ICC o ng anumang otoridad, biglang sasabihin niyang wala silang magagawa sa akin dahil American citizen ako. Pero paano yung panawagan niya ng mga kababayan kong Pilipino, lumabas kayo, mag-ingay kayo, gano'n, di ba? Tulad ng nangyari sa sa Qatar, 17 Pilipino na stuck doon. Ano nangyari? Ang isang ulo roon na tatawagin nating penalty is 50,000 real. Equivalent to mga less than 800,000 per ulo. 17 yon. Ang masakit doon, sila ay makukulong muna ng 3 taon. Okay, base sa pagkanaayos ng ating gobyerno, maaaring mapadali lang yan ang 6 na buwan. Kaya lang ang malungkot doon, iba ang nakakulong, ibang ang process nila ng pag nakakulong, no? Kadalasan yung mga, lalo na itong babae, no? Hindi, ayoko naman sa nagmamagaling ako. Nagagamit sila sa loob ng kulungan, no? Kasi galing ako sa Middle East at hinahalay ng yung iba namang gwardiya, gano'n, hindi naman lahat Kaya karamihan mga Pilipino pag nakukulong, minsan naisipan na nilang magpakamatay doon pa lang sa loob, no? At doon pag nakulong ka, bawal kang dalawin, no? Dahil yung pagkain, kung may dalaw man, bibigay mo sa gwardiya, tapos papalis ka ng gwardiya, hindi siya magdadala sa loob, bibigay. Hindi pa natin alam kung makakarating doon sa nakapreso, nakakulong doon, no? Tapos noon, hindi lang yun. Pag mabigat yung krimen na nagawa mo doon, parang ito, against the, sa nila, patakarin lang. Pag Biyernes, lalatigoyin kayo sa likod, mga 6 hanggang 10 beses. Tuwing Friday yun Hindi pa humihilom ang sugat sa susunod na Biyernes, hahatawin ka naman, obligado yun, tuwing Biyernes yun.
yung 17 yan, kaya iiyak yan doon, no? Kaya yung sinisigaw nila dati na pauwi na, ano yung bring tawag dito, dali. Bring back home the yung nga, former president. Ang mangyayari sa kanila, mauna pa silang uuwi kung sakasakali, no? Dahil ang mangyayari sa kanilang isisigaw nila, balik nyo kami sa Pilipinas. Ganun ang mangyayari nun eh. Hindi na yung FRRD sa sa Pilipinas eh. Sila mismo ang itatapon, babalik at bababan pa sila sa buong Middle East, no? Kaya sana naman kung ating mga kaibigan natin OFW, gamitin naman natin to. Kasi lahat ng mga contract workers na pupunta ro OFW, nagdadaan yan sa tinatawag nating PDOS, Pre-Departure Orientation Seminar. Doon, nakasaad doon yung mga do's and don'ts, yung mga dapat na mga allowed gawin at yung pinagbabawal. Unang pinagbabawal dyan, yung magkakaroon ng illegal assembly, rally, welga, bawal yun. Mga ganun, no? Kaya kulong yun, kukulong. At sigurado yung kukulong yun. Kaya itong babaeng waka ng inang American hack-baked na babae na to, purong yaw-yaw lang. Bakit hindi siya pumunta rin sa Qatar? Makisama siya rin. Pag nahuli siya, paswerte siya kung sa 6 na buwan, hindi magkaroon ng parang cauliflower yung tumbong niya. Ay, titiyakin ko yan, mangyayari siya kanya yun. Sa bagay, sanay naman siya maturbo. Diba? Gusto pa niya yun eh, kung sakasakali, di ba? Kaya yun ang mahirap, buyo ng buyo, no? At saka ang hina rin ng kokote. Si FRRD, no, nag-request na nga na pinadadala yung lahat ng gamit niya roon, no, sa Hades. Pero anong nangyari, di pinayagan kasi mismong siya nararamdaman niya na malabo na siyang umuwi, no, baka hindi siya makauwi, gano'n. Yung sitwasyong maganda pa ang katayuan niya ron na sinasabi parang nasa hotel kasi wala pa yung verdict, yung hatol. Ngayon, ang hindi ko matyak, pagkatapos ng verdict, saan siya itatapon sa kulungan, di ba? Kasi siyempre consider as ano ka na nun eh, para mga criminal ka no, pag hinatulan ka na eh, pag guilty ka na, hindi ba ganun ang mangyayari diyan. So, hindi ako abogado, okay, bahala sila mag-decide kung anong tawag doon, no? Kaya dapat naman tayo mga Filipino workers, no? Isipin naman natin, pinahamak niyo di sarili niyo eh, buong pamilya niyo, no? Tapos yung Pilipinas, binigyan niyo ng kahihiyan. Biruin nyo, yung 17 yan na unang nahuli, ha? Tutubusin yan o tutulungan ng gobyerno yan na makabalik ng Pilipinas, babayaran ng 50,000 real bawat isa, no? Isipin mo, 17 yun, 17. Plus, hindi agad mapapauwi yun dahil proseso pa. Yung kakasuhan mo na yun eh, kakasuhan mo na siguro, mga 6 months mo na, kakasuhan mo na yun eh. Hindi pa matyak kung papayagan silang umuwi, ha? O i-deport. Yun ang mabigat doon. Pag hinatulan ka na kulong ka ron, 3 years yun. Bigat doon. Ang hirap din sa... Kasi nagkaroon ako ng mga karanasan sa na hindi ako nakulong. Yung mga kilala ko na ibang hindi sinasadya, na napahamak, gano'n. Na ano sila na nakulong, gano'n. Meron niya kasi iba driver ng service. Kasi sa Middle East, malalaking kalsada, mabibilis doon eh. Minsan may mga batang Arabo na hindi makuha magmanayaw, kaskasero sila. Nadadangit, bumabalik na yun na nakakaroon aksidente, no? Kaya nangyayari noon, Pilipino, kulong, no? Kasi wala kang palag doon eh. Yung sabi nga nila, yung mga Arabo, mapimok eh, no? Ibig sabihin, wala utak. Kung sabihin nila, yun lang paniniwalaan nila eh, ganun lang eh, no? Kaya sa camel na lang eh, sa camel, tumatawid. Nabangga mo. Ang isang camel, 150,000 real yun ha. Tanda mo ha. Pero pag buntis yung camel, pati yung nasa loob ng tiyan na anak, bibilangin nyo, babayaran mo rin nyo, ganun yun. Tapos makukulong ka pa. Yung mga siguro 1 taon, ganyan, ganun. Hello, medyo pasensya na at medyo may kumatok sa gate eh. Binuksan muna natin. No, dito po ulit ako. Itutuloy na natin muna yung konting karugtong nito para matapos na natin. Sana pinapakiusap ko nga sa ating mga kapwa Pilipino roon na yun, medyo gamitin naman natin ng konting ating kokote. Kaya nga tuloy naisip ko eh, sana magbaba ng batas ang ang gobyerno natin eh, na lahat ng mga OFW na
gumawa ng mali doon, ano, natulungan natin ang gobyerno makauwi. Yung gastos nila man lang, no, kung halimbawa sana nakauwi sila at muli sila nabigyan ng pagkakataon mag-abroad sa ibang bansa naman, hindi na sa Middle East, automatic mababan sila ron no. Naman magkaroon ng batas na yung itulong sa kanila na kung magkano man yung amount na pinang tubo sa kanya, pwede naman hulug-hulugan ng OFW kung nakakaalis siya sa sunod. Para naman yung ekonomiya natin, makatulong sila. Bukod sa pag-ano nila remittance, pero nasa kanila desisyon nun. Kung yung yung aking suggestion lang. Kasi kung palaging gano'n na tutulungan natin, gumagawa ng kalokohan sa ibang bansa, tutulungan natin, tapos puros gano'n ang nangyayari, di ba? Hindi natin masabi pagdating ng araw kasi maraming demonyo sa paligid mga bumubuyo Kaya yung itong babaeng itong half-baked American ito, punyeta to, dapat ito, mahatulan na rin ito no? Akala niya, tapos na yung problema niya hindi pa tapos yung problema niya. Kaya yan, umaano, tulad niya, no? Yung pinaglalaban nila, yung pamilya niyan, kahit abutin ng 10 taon, hindi gugutumin yan, kahit hindi magtrabaho yan. Sarapan ng buhay niyan, no? Tapos binabati ko sila ng gobyerno, bandang huli sa gobyerno sila hingi ng tulong, di ba? Tulad yan, malapit na naman magkaroon ng halalan. Sigurado magkakaroon na naman ng kung ano. Ito na naman si punyetang babae na ito na vlogger na yan, gagatong na naman, gagawa na naman ng butas yan. Gagawa na naman alingaw-ngaw yan, kaya dapat yung mga sunganga yan Hindi maganda nangyayari, kaya yun ang pamatawad dito, ang sasabihin ko pa na nawa yung mga ano natin, mamamayan natin kapwa Pilipino, no? Kasi sa ibang bansa, medyo pairal naman natin yung disiplina natin sa katawan natin, di ba? Para naman, ang ano dun kaya nga tayo tinawag na, bagong bayani. Paano bagong bayani yan? Iba yung pinaglilingkuran mo na, iba yung inaano mo na tinutulungan Hindi naman bayani yung tinutulungan mo Di ba? Hindi naman matinong tao sabihin na natin ganun Tapos gagatungan pa ng hindi pa matinong tao. Anong mangyayari sa atin yan, di ba? Kaya sana, sige, sa mga susunod pa nating vlog, dudugtungan pa natin kung ano maiian natin. Medyo pakikinggan muna natin kung ano mga pangyayari o kaganapan sa paligid para mapag-tanto natin kung ano mga dapat natin gagawin bilang paghahanda, no? Dahil maalala ko pala, nagkakalimutan tayo. Baka naman pwedeng pakipindot naman yung subscribe button at notification bell. Ganun na rin mag-share kayo para at least maikalat natin itong ating mga vlogs na may bahagi natin sa ibang tao. At siyempre, yung mag-like, di ba? Mag-like. At kung meron kayong komentaryo, ilagay nyo sa baba natin sa comment section at kahit pa paano, magkapalitan tayo ng kung anong yung nararamdaman natin, may ilahad natin na bibigyan natin ng sapat na kasagutan. Kaya dito na lang po muna tayo at hindi na tayo muna magtatagal hanggang sa susunod na, no? Palagi po tayong manalangin at naway patubayan tayo palagi ng buong may kapal, malagi tayong ligtas at malusog ang pangangatawan. Okay po. Kaya hanggang dito na lang po. Kaya thank you very much. Thank you. At siyempre maraming salamat sa ating mga sponsors, sa mga sumusuporta, mga kababayan natin na kahit sang sulok ng mundo na nakaabang. Lagi po tayo mag-iingat na po. Okay po. Thank you.